Good morning po mga kapatid. Welcome po muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating umpisahan ang araw na ito ng Martes sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay The Spiritual Laws of Addition. Ang ating pong pagbabatayang mga talata ay sa 2 Pedro 1:5-7. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sa mathematics, ang addition ay isang batayang operasyon kung saan ang dalawa o higit pang mga bilang o numbers ay pinagsasama-sama upang makabuo ng kabuuang halaga o result o resulta sa pamamagitan ng paggamit ng plus sign, at ito ay pagdadagdag sa Tagalog. Ganon din naman
Ang Biblia ay nagtuturo ng spiritual law of addition upang dagdagan at palaguin ang ating spiritualidad. Ito ay naglalarawan ng mga prinsipyo o batas na nagtuturo sa tamang pamumuhay, moralidad at spiritual na pag-unlad. Ang mga spiritual laws ay naglalayong gabayan tayo sa ating spiritual na buhay, magkaroon ng kahulugan at makamit ang ating layunin sa spiritualidad. Ang pagtanggap at pag-unawa sa mga spiritual laws ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng spiritual na karanasan at paglalakbay tungo sa personal na pag-unlad. Ano-ano po ang mga dapat na idagdag upang tayo lumago? Una, add Christ-like attributes to our innermost self. Dagdagan natin ang mga katangian ni Kristo sa kaibuturan ng ating pagkatao. Idagdag din natin ang kabutihang asal, kaalaman at tamang pagpapasya, pagpipigil sa sarili, at katatagan upang tayo lumago sa lahat ng aspeto ng buhay. Ikalawa po ay add social holiness to our everyday life. Idagdag natin ang kabanalang panlipunan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang social holiness ay ang pagpapakita ng kabanalan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa o sa lipunan. Ang pagmamalasakit sa kapatid ay isa sa mga outward manifestation ng social holiness. Ang pinakasukdulan nito ay ang pag-ibig. Ang ikatlo, add more passion in presenting Christ for the benefit of others. Dagdagan natin ang ating maalab na pagnanais na maihayag si Kristo sa kapakinabangan ng iba. Ang pagkakaroon ng dagdag na alab sa pagpapatotoo kay Kristo ay hindi isang kahilingan, kundi ito ay isang atas na nararapat tugunin ng mga nagsasabing si Jesus ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nagiging banal at karapat-dapat tayo sa Diyos kapag nagkakaroon tayo ng pagnanasang magtagumpay sa kasamaan at mabuhay ayon sa panuntunan ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, ang kabanalan at ang pagpupunyaging may sulong ang pag-ahari ng Diyos sa buhay ng mga taong hindi pa nauunawaan ang kanyang pag-ibig. At pong pagtatapos, mga kapatid, itinuturo po sa atin ang kahalagahan ng pagdadagdag o pagpapalakas ng mga katangian tulad ng pananampalataya, kabutihan at pag-asa. Sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga ito, nagiging handa tayo sa mga pagsubok at pinatatatag natin ang ating mga pananampalataya. Ang pag-aaral at pagsasabuhay ng spiritual law of addition ay nagbibigay sa atin ng lakas at tatag upang harapin ang mga hamon ng buhay at patuloy na magpatibay sa ating ugnayan sa Panginoon at sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa magaganda at maraming katangian mo na pwedeng madagdag sa aming katauhan upang patuloy po kaming lumago at patuloy na magbahagi sa iba ng tungkol sa iyo. Lord, patuloy mo po kaming ingatan sa buong maghapon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama at mag-ingat sa bawat isa. Patuloy din po namin inilalapit sa iyo, Lord, ang may mga karamdaman. Ipuin mo po sila at sampo nila ang pag-abot ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, katagpuin mo po ang mga pinansyal na pangangailangan upang makasapat sa pambili ng kanilang mga gamot at panggastos, Panginoon, sa kanilang pagpapagaling. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo ang mga kapatid ko na may mga problema, maging ito man po, Panginoon, ay sa pinansyal, sa marital, sa emotional, katulad ng mga stress, depression, o anxiety. Ikaw, Panginoon, ang aming nilalapitan. Please, palakasin mo po, Ama, ang bawat isa sa pagharap sa mga problemang ito. Patuloy po, Panginoon, na gamitin mo kami at gawing daluyan ng iyong mga pagpapala sa mga taong mga makakasalamuha namin. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito sa tanging pangalang banal ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Umayo tayo at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. God bless! Thank you.